Unang-una, amin po ng tuloy-tuloy pong reaksyon dahil ito nga, nung nakarang linggo, nagkaroon po tayo ng pagtaas po ng presyo po ng produktong petrolyo, pero kahapon ay isa naman po big time all price rollback po, Sir Bernard, na talaga naman pong halos 10 pesos or 9 pesos, yung pong pagbaba po ng presyo po ng diesel. Kamusta po ngayon ang ating naman pong transport sector? Well, unang-una, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po natutuwa sa ng transport sector dahil kapon nagkaroon ng malaking rollback sa presyo ng diesel. No? So, 9.26. So, malaking bagay po yun. Plus yung continuous na 10 pesos discount per liter sa diesel. So, kami nagpapasalamat din sa government sa mga ganitong pagbabago sa ating galaw ng krudo. Tuloy-tuloy po yun. No? May mga gasoline station na binigyan ng ganitong pribileyo tulad ng Shell sa Kalasyaw. So, maganda po para sa atin. Ang LTFRB, meron silang list, lahat ng mga members ng cooperative, mga transport unit na ibinigay sa mga gasoline station. Kaya, halimbawa, magkrudo ka, parang i-check lang yung plate number mo kung kasali doon sa list na sinabit ng LTFRB. Pero lahat sa buong Pangasinan kasali po. Sir, sa itong usapin po natin, kasi alam naman po natin na matagal na po ito na kinakailangan po tayo na magkaroon po talaga ng isa naman pong sariling petroleum reserve po dito po sa bansa. Sa tingin po ninyo, long due na po ba ito na dapat na po talagang gawin po natin para hindi tayo pagkaroon po ng problema po sa susunod po na may problema po sa oil sa world market? Oo, dapat lang kasi kung maalala natin nung during camping time ni PBBM, nung tumatakbo siya, nabanggit niya ito na magkaroon tayo ng parang depot ng mga langis. So ito na nga, ipapatupad na. So pabor na pabor tayo dyan kasi para hindi na magkaroon ng problema in case na maulit itong mga nangyayaring sigalot sa Middle East. At least meron tayong reserve, hindi kagad na biglang hindi mo makontrol yung presyo. Kaya ayun, maganda. So ang tinitignan natin kung saan po nila ilalagay kung sakasakali yung pag-imbak nila ng crudo. Palagay ko, yun ang purpose ng government dahil malaking saklaw ng crudo kasi itong mga public utility vehicle natin. So, palagay ko yun para sa mga PUJ ito at sa mga ibang nagnenegosyo na ginagamit na diesel. Tamang-tama, maganda po yung tanong nyo dahil nandito kaming lahat, yung mga membro ko, mga cooperatives, mga chairman, mapag-usapan namin yan. Pero sa tingin ko, dahil pasukan na, enrollment na, dapat kondisyon yung mga sasakyan, roadworthy. Yun ang masasabi ko dyan na hindi masiraan yung mga jeepney natin sa daan.